Okay, sa atin pong unang pag-uusapan ngayon, ito po yung pinaka medyo nako-confuse yung iba. Dahil meron po ako narinig, sabi niya, hala ka, may sinabi siyang ganun doon sa isang tao, parang pabiro lang, hala ka, kanyang ganun. Palamura ka, kanyang ganun. At pag namatay ka, pupunta ka ng impyerno, bahala ka. Ngayon, naisip ko, anong impyerno? Ako sa kanya. Ay, doon, maghihirap siya doon. Kanya, maapoy doon. Ganon. So, ang wrong impression ng ibang tao, yung nagsalita nito, hindi naman po Kristiyano, kaya okay lang. Pero pag Kristiyano ka, you still got the wrong impression regarding hell, may problema ka. Kasi hindi mo alam yung katotohanan ng mga nangyayari pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. You should know it. Pag namamatay po bang isang tao ngayon, okay, ano po ba tayo ngayon? Tawagin natin ang atin pong kinilalagyan ngayon. Ano bang tawag dito? Church age po tayo. Sa present age po natin, which is the church age, nabanggit ko na nga po, pag namamatay po ang tao ngayon, saan nga po ba dumidiretso? At sabi ko nga po, may dalawang uri ng tao. Believer at unbeliever. Pag believer, saan na pupunta ngayon? Of course, third heaven, to be with the Lord Jesus forever and ever. Di ba? Wala pong problema doon. So, ang problema po ngayon dito, yung binanggit kanina ng pabiro na binabanggit ko ng mga nakausap ko kahapon. Hala kapag namatay ka, pupunta ka ng impyerno, palamura ka. Kanyang ganon. Medyo may problema doon. Kasi, they think, pag namatay ang tao ngayon, dire-diretso doon sa fiery hell. Okay? Which is not true. Pag namamatay ngayon ang tao, wala po tayong problema eh. Alam natin ang kinapupuntahan ng mga mananampalataya sa piling ni Jesucristo doon sa third heaven. Pero ang problema ngayon dito, yung namamatay ang unbeliever. Ano ang perception nila? Saan sila lulugar? Dahil hindi nga po nila alam eh. So, pag namamatay ngayon ang tao, saan pumupunta? Yung mga hindi mananampalataya. Sa isang lugar na kung tawagin ay Hades. Dito sa Hades, may consciousness ba mga kaluluwa? Of course. May consciousness po sila. Conscious sila doon na pagmumuni-muni nila na sana tumanggap sila sa gospel. Kaya doon po sa Hades ngayon maraming pagsisisi. Maraming nagsasabi, sana nakinig ako kay pastor. Sana tinanggap ko yung gospel of grace. Sana ganito ganyan. Sana hindi ako nanangan sa relihiyon. Nasa langit sana ako. Mga ganyan. Maraming pagsisisi ngayon sa Hades. Ang Hades po isang lugar, detention, temporary detention para sa mga kaluluwa ng unbelievers. Pero ang ultimate destination nila ay Gehenna. Pero sa Bible po, especially sa wikang Grego, ang parehong yan ay binabanggit na hell. No? Meron po, magkaiba po sa Greek ang kahulugan niyan, no? Of course, what I mean is sa English, may mga nagsasali ng English Bibles ngayon na pinapakahulugan nila na Hades and Gehenna are one and the same thing. Hindi po yun. Magkaiba po. Ang Hades, alam niyo po ba si Lazaro at saka yung mayaman, di po ba? Yun po ang isa sa or should I say, pinanananganan nating katotohanan ng Hades. Si Amang Abraham kasama na po niya yung tinatawag na namatay na mahirap na dinidilaan ng aso yung mga sugat, namatay si Lazaro. Ganon, yung mayaman naman namatay din at pumunta doon sa isang lugar. Yung pinuntahan ng mayaman, ayun po yung Hades. Kung napansin po ninyo, very close yung Hades dito sa kalangitan. Kasi during that time, hindi pa namamatay si Jesus, hindi pa namamatay si Lord Jesus Christ, medyo magkalapit po yan. Pero nung namatay po ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, mababasa po natin sa Bible, at lahat ng mga nakakulong, yung mga captives, kanyang pinakawalan at dinala niya sa third heaven. Ayun po nung namatay po siya, ngayon, third heaven na ang pinuntahan ng mga namatay ng mga Old Testament saints. No? Pero kasi po yung Hades nung mga panahon po nung araw, ito po ay detention din naman ng mga believers nung araw. Opo, maniwala po kayo. Pero ngayon po, nilawakan na po yung hell, kaya naging detention na po ngayon ng mga unbelievers. Ganun po yan. Nasa malalim na pag-aaral po yan. Okay? So ang Hades po dati, kaya malapit po, no? Sa Hades, magkatabi po dati nung panahon ng Old Testament, halos magkatabi yung kinapupuntahan ng believer at unbeliever. Pero nasa isang magkatabing lugar po sila.
Pero yung mga kinalalagyan ng mga believer ng Old Testament, tinanggal ni Jesus yon, mga believer doon, at dinala po niya sa third heaven nung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung namatay po si Jesus, sinasabi, siya ay nanaog sa mga impyerno. Yun po yun. Okay? Kaya ngayon po, pag namamatay ang believer ngayon, diretso po sa langit. Pero pag namamatay ang unbeliever ngayon, napupunta po sa Hades. Ngayon, yung pinanggalingan po ng mga believers sa Old Testament na malapit dun sa Hades, in-extend na po ng Panginoon yon para po sa Hades. Para na po sa mga unbelievers. No? So, yun po ang kinahantungan po ngayon. Kaya ngayon, lahat ng mga unbelievers nasa Hades, meron po silang consciousness. Nandun po ang purong kalungkutan sa kanila habang hindi pa sumasapit ng paghukom. Pero ang hindi po ako sigurado kung meron na po silang idea ano yung mangyayari sa kanila na pagkatapos nila doon sa lugar na yon. Hindi ko lang alam ngayon kung may idea sila na right after there, alam nilang susunugin sila ng buhay sa impyerno. Doon sa Gihina. Yun yung Gihina hell. Yun yung sabi ko kahapon yung nagbiro yung babae. Nagpalamura ka, ganito, ganyan ka, pupunta ka ng impyerno. Akala nila fiery hell agad ang pupunta pag namamatay ngayon. Well, mga kaibigan at mga kababayan ko, hindi po yun totoo. Ngayon, pag namamatay po ngayon ang unbeliever, sa Hades muna siya. Naghihintay ng araw ng paghuhukom. Ito po yung white throne judgment ni Jesus para sa mga unbelievers. Alam naman natin sa ating mga believers may judgment, pero the Bible truly calls it Bema judgment of Christ to give rewards to those Christians, no, na nabuhay dito at kung paano nila ipinagamit ang kanilang buhay to share the gospel of grace. Kaya ang may reward lang po talaga sa Bema Seat yung mga naniwala sa grace ni Jesus. Okay? Ngayon, yung mga nasa Hades ngayon kahabag-habag kasi alam nila na hiwalay sila sa Diyos. May consciousness sila para maramdaman nila yung pagkawalay sa Diyos. Hiwalay kay Jesucristo. Maiisip nila doon na nagpakasasa sila dito sa lupa, may nangangaral ng gospel of grace, itinataboy nila, ipinagtatawanan pa nga po nila. Na-experience mo na yung pagtawanan. Ipagtabo yan, yes, ilang ulit po. One time, tanghalian na po yun, pero we decided to still knock on the door. Sabi namin, naku, baka hindi pa naman makakamakain kasi mag-aalas 11 lang. O, tama nga po kami, nagluluto sila. And then, kasi kilala naman po ng mother ko yung yung pinuntahan namin na yun, may sakit. Hindi ko po alam na ganun pala yung asawa niya na parang hindi receptive sa mga ibang mga faith. Ang banggit niya, may relihiyon na sila. Alam niyo yung relihiyon na tinutukoy ko, no? Yung kinamulatan, syempre, especially sa bansang Pilipinas, nakakandado pa ka nga, di ba? So, I mean, when we got there, pinaupo kami, and then ganun-ganon. But when we started talking, tatlo kami no? Pero dalawa lang kami nagsasalita, no? Dahil yung isa bagong believer lang at sabi niya gusto niya sumama sa evangelism, sa evangelization. At sinama po namin siya. This was the year 2010, 16 years ago. And then, know what? Nung narinig nung asawa, nung dinadalaw namin yung gano'n, may relihiyon daw sila, tinataboy na kami, pinapaalis na kami. Yan po ang sinasabi ko. Nakakandado pa. Kaya, once they get to the place called Hades, pag namatay po sila, there and there they will realize, I should have listened to those preachers who share the love of Jesus. I should have. Sana nakinig ako. Pero, nandoon na sila, huli na. Pero ito nga pong sasabihin kong ulit, I really don't know kung meron silang idea what will happen to them right after there. No? So, yun po ang gusto ko pong sabihin po ngayon. Pangalawa po, maigli lang pong sasabihin kong ito. Tungkol po ito sa tinatawag na paghahari ng Antikristo. Ito po, please lang po ha, huwag kayong malilito dito. No? I would like to spare you from a, you know what? From a very, very destructive thinking, no? Na sinasabi, nandito na yung Antikristo, nagtatatak na raw siya. Oh, so much of that. Too much of that since 2020. We've heard a lot of that. Hindi pa ba kayo nagsasawa na makarinig ng mga ganyan? Tapos, tribulation na raw nagsimula na wag kayong maniniwala. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hanggat nandito yung restrainer, hindi darating yung Antikristo.
Sino po ba ang Antikristo? At ano po ba ang Antikristo? Ito maganda po sabihin ko po pag-usapan natin, no? Merong mga Antikristo. Merong Antikristo. Ano po yung mga Antikristo? Natural, plural. Okay, pilosopo ka, sasabihin mo plural. Yes, check, of course, Antichrist. With S, plurals. Marami sila eh. Sabi ng Bible sa aklat ng 1, kalawang 1, darating sa mundo ang mga yan. Ito yung mga magre-reject kay Jesus. Okay, umpisa na po ang anti-Christian, yung mga karamihan ng mga Hudyo ngayon, mga anti-Christ. Dahil ayaw nyo tanggapin ng Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao para sila ay iligtas. No? Pagkatapos, yung mga taong gustong sundin ang layo ng sarili, yan, mga anti-Christ yan. Ayaw nilang sundin ng Panginoon, ayaw nilang tanggapin ng Panginoon bilang Lord and Savior dahil sa kanila, pag tumanggap sila sa Lord, hindi nila magagawa ang gusto nila. Mga tipong ganyan, no? Ngayon, ano naman po yung the Antichrist? The Antichrist with the definite D. Ito po yung isang tao. Ito po ang nakakalungkot ngayon. Sinasabi nila yung AI, yun daw ang Antichrist. Naku po, Panginoon ko, huwag kayong maniniwala. It's a system. AI is a system, not the Antichrist. The system, yung AI, that's the very system that the Antichrist will use in the future. Ang gagawin na lang, lalabas na lang at lilitaw lang sa eksena yung Antichrist. And to take over. Hinanda na lahat sa kanya. May naghanda niyan. Si Satanas. Amen po ba ako? Kaya sasabihin ko po sa inyo, lahat po nangyari sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya huwag kayong papalin lang sa nagsasabing tribulation na nandyan na yung Antikristo. Nasaan yung Antikristo? Hala, i-meet mo nga sa akin. Mag-meet tayo. Sabihin mo, maglibre siya sa Starbucks. Maniniwala pa ako na siya nga yung Antichrist. Di ba? Hindi po ganyan ang way of thinking natin. Ang nasa Bible po, maliwanag. Despite, kasi ang dami po naman nangyayari ngayon 2026. Kahapon, naisip ko, hindi na 2026, 2026. 2026 and tired of all of these things na naririnig natin. Sick and tired ng tao na naririnig niya. Diba, 2026, ano pa lang, Pebrero pa lang po tayo yan, the 15th. And yet, parang ang dami na pong nangyayari sa mundo. Kaya nga 2026. Oh. And tired of all these things na naririnig. Pero ngayon gusto ko pong sabihin po sa inyo, no? Rest assured. Okay, rest assured. Bago lumitaw ang Antikristo, bago pumasok ang 7 years na tribulation, dadagitin na tayo ng Panginoong Hesukristo para pumasa Kanya magpakailan-kailan paman sa gloria at trono niya sa kalangitan. Huwag kayo maniniwala na nandyan na yung Antikristo, na nag-uumpisa na siya. May nagsasabi pa, may mga conspiracy pa, third temple tinatayo. Naku, sa YouTube, ang dami nagsasabi, tinatayo na ang third temple. Saan nga po? Wala. Ang third temple, may tatayo po yan pag lumitaw na yung halimaw, yung Antikristo, sa tulong ng bulaang propeta. Hindi po yan magagawa sa panahon natin ngayon kasi nandito pa po tayo. And I believe from the bottom of my heart, pag-uumpisahan na po yung bato na itatagak doon sa lalagyan ng third temple, wala na po tayo dito. Na-rapture na po tayo. So it's not our business na makita pa yung pagtatayo noon. Anyway, we are the temple of God. We are the temple of the Lord. And if we belong to Jesus, we belong to Him forever. And if you belong to Him forever, dapat ka-good vibes ka rin. Aba, nag-subscribe ka na ba dito? Kung hindi pa, I invite you from the bottom of my heart to subscribe. Nakikita mo ba yung pula sa baba? Kung ikaw ay bago lang, yung pulang nakalagay na subscribe, pindutin mo lang yan sa smartphone mo, sa anumang gadget mo. Sige na, pindutin mo lang yan at maging ka-good vibes ka na. Ayaw mo nun, makakatanggap ka ng mga notifications mula sa YouTube regarding kung may mga bago tayong uploads, which I can assure you on a daily basis naman po, kahit papaano, kahit re-upload lang, nag-a-upload ako. Bibihila po yung re-upload. Minsan po, busy kami, may pinuntahan kami, tulad ng nakaraang mga araw, kung saan kami nagpupunta, kaya hindi ako nakakapag, ang tawag dito, upload ng bagong episodes. Pero,
nangangalkal naman ako dito sa mga gadgets ko at may nakikita naman ako mga lumang I can easily upload. And I'll make sure na related pa rin naman sa global system natin ngayon or kinapapalagyan ng ating panahon ngayon, no? Kaya sabi ko nga po, mag-subscribe kayo dito, hindi kayo magsisisi sapagkat dito walang bida kundi si Jesus lang. Thank you. God bless sa ating lahat.